ako po ay, Duterte supporter noong panahon niya. Hindi po ako magtatago na ako'y naging DDS before. Nung panahon niya, there's a lot of critic ng dating pangulo na kung hindi na silent, napakulong, 'di ba, or nasampahan ng kaso, even si Senator Trillanes natanggal yung amnesty niya, na may martial law. Do you think na dapat kalimutan natin yung nakarang administrasyon just because kasisimula mo pala na kongresista at maaring hindi mo alam yung nangyayari before? Parang lumalagay na walang ginawa ang mga Duterte before, and lumalagay na ang pinakamasama ngayon is the Marcoses. 'Di ba? Saan ka magbabase? Ano yung pagbabasihan mo ng, sabihin natin ng, pagdedesisyon mo, may martial ba o wala, 'di ba? Siyempre dun sa nakaraan. Yes, and eto nga, 'di ba siya rin ang nag-i-insist even last year or even this year I think, sinasabi niya ang tagal-tagal ng imbestigasyon ng ombudsman at ng gobyerno dito sa flood control issue. Anong sabi ni ombudsman? That's the reason why meron tayong due process kasi may karapatan ang naaakusa at may karapatan din ang inaakusahan. Hindi tayo puwedeng agad-agad na nagsasampa ng kaso. So, it doesn't, make sense, in a bigger perspective. Nasasabi mo may martial law. And, um, another thing din na napapansin ko, yung sinabi niya ba na martial law, de facto martial law, na-hide lang yung true essence nun, which is accountability towards him and Kiko Barsaga. Kasi para lumalagay ngayon, mga Duterte, he is saying the fact. Siya ang, hinirang na tagapagligtas ng Pilipinas, based sa mga Duterte, Kasi daw sinasabi niya daw parang cardinal sin ang, ni, Congressman Leviste. Anong, masasabi? Oo, and also, another thing gusto ko idagdag, Amy Marcos, nung sinabihan niyang adik yung kanyang kapatid, baka within that day, 'di ba, pinakulong na siya. Kasi sa martial law bawal yun. Any sentiment against the government puwede ka ng hulihin. Yun nga yung sinabi mo kanina, yung ano yun? Despacito tuloy naisip ko. Ano yun, Desparecido, yun, Desparecido. Oh, Desaparecido, 'di ba? Ibig sabihin nawala na siya pero oo, pero at least 'di ba ngayon nakikita pa rin natin siya. I really believe it's just over exaggeration of things. Ang problema lang dito marami nga tulad ng sinasabi ko, marami kasing gullible, laging naniniwala. Um, Anong tawag dito? Another issue na parang pinupukol nila is that, especially mga DDS nung nagsalita ng de facto martial law 'to si Congressman Libisset, ang sabi nila is, um tahimik daw or pinapatahimik daw deliberately yung, magsa-sign nung third complaint nila doon sa kamara kaya hindi na daw sila nag-refile. What's your reaction? Kasi kung iko-compare natin kay Attorney De Jesus, even the Makabayan Blocks, meron naman nag-endorse sa kanila, 'di ba, na kongresista. So, I don't understand bakit wala. And also kung totoo man na may pressure sa pangulo, 'di ba ilang beses na nilang binabanatan ng pangulo, wala namang ginagawa sa kanila pabalik. So this is the right time. If they really wanted to, sabihin na natin pabagsakin ng pangulo, dapat ginawa na nila 'to, tutal lagi naman sila nagpa-press conference at napakagaling nila, at alam nila ang lahat ng pangyayari at hindi sila kumukuha ng article as their source of their articles of impeachment. Bakit hindi bakit hirap sila na makakuha ng endorsement? Kasi ako naniniwala ako even may pressure, sabihin na natin sa pangulo kung sinong pipirma nung ikatlong complaint, magiging maganda yon sa, towards the president, 'di ba? Magiging disadvantage pa nga yun kasi malalaman nila na may pressure from the president. Yes, at dito mapapatunayan na may martial law. Hmm. Correct. And also another thing is, um, Cabral Files. Sa umpisa pa lang the credibility that he had, bagsak na, specifically para na second demotion pa Senator Marcoleta, knowing na parehas silang DDS supporter. Marcoleta mismo nagsabi, "You're not even competent to say anything about Cabral Files kasi hindi ka taga DPWH." And for that same reason, nakikita natin that he's not even competent to say
what he is saying to the public right now. Kasi kung titignan mo yung timing parang lumalagay na porket kinakasuhan na siya ng DOE, eh dito siya nagsasasalita on public na merong de facto martial law. So it doesn't make any Yeah. Truth in the baseline, facts in the cadence. Silent rules, but the message stays stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people. This is Phil Castro. Time to stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal. Remember that history don't bend to the ones who fast talk and listen to the ones who think. This is Phil Castro. sense.